nais makialam Oh. sa pagpapatakbo. Alam nyo kung bakit binibigyan ng basic muna yung sabi nga fundamentals. Kasi alam nyo na yung mga loyalistang tae na mga vlogger. Yan talaga yung pampagulo sa bayan eh. Yan ang salot sa lipunan yung mga loyalista na vlogger. Sila ho talaga nagpapagulo eh. Kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Kesyo pag gagalit daw ang INC. Ang gulo nga nila eh. Sinasabi nila na walang kwenta ang INC, walang kwenta kahit sobrang dami yan. Pero at the same time, lagi naman nilang pinupuna na mali ang ginagawa ng INC, tapos hindi sumusuporta sa gobyerno. Alam mo, napakalinaw na sinasabi ho ng INC. Sumusuporta po sila sa gobyerno dahil yan po ang itinalaga ng ating Panginoon. Pero meron pong pagkakahiwalay ang state and religion. At the same time, sinasabi, wala ho kaming panghihimasok na ginagawa sa gobyerno. Ito lamang po ay isang karapatan namin bilang mga Pilipino na sabihin ang saloobin dahil yan po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Hindi po sila nangingialam kung ano magiging desisyon ng gobyerno. Ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin? Ito. At ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Kristong narito ngayon. Ang nais po natin Ay, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin para sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. yun pala yun eh. Maganda yung yung pasok ni Sir, ni Bossing, di ba? Na para sinasabi niya, suporta tayo. Pero nagsama-sama tayo dito para naman mapakinggan ang saloobin ng bawat ordinaryong Pilipino. Ang problema kasi sa gobyerno na ito, takip na ang kanilang mga tenga. Pag ikaw ay nagsalita laban o nagbigay ng kritisismo, ang tatawagin sa iyo troll, tatawagin kang fake news. Hindi na ho sila nakikinig sa bumoto sa kanila. Yun ang problema. Kaya sinasabi ngayon ng INC na nagsama-sama sila upang maging isang tinig at makinig naman ang mga nakaupo diyan sa gobyerno, lalong-lalo na diyan sa Quadcom, lalong-lalo na diyan kay Romualdez at yung kanyang mga bataan ang nyayabang pa. Ay nako. Pero tuwing eleksyon naman ay lumuluhod sa harapan ng Iglesia ni Cristo. Diba, totoo naman yan. Huwag na tayo magmaang-maangan. Lahat kayong mga congressman, kayo lalong-lalo ka na sigurado ako, si Romualdez. May nakita nga ako dumalaw kayo. Ibig sabihin, pagka-eleksyon, kayo ay lumuluhod dyan sa iglesia. Pero pagtapos na eleksyon, kinakalimutan nyo na ang saloobin ng mga bawat Pilipino. Yan ang talagang katarantaduhan ninyo. Meron pa po kaming nabasa at narinig. Nako, ito na, banat. Ito na. Banat mula sa bataan ni Speaker. Isang politiko, Sino ba to? nakalulungkot. Nako po. Bago pa sumikat, laos na. Nako! Ang lupit ng banat ni Chef, parang Barat Baya. Di pa sumisikat, laos na. Silibayan ba yan? Hindi. Iba yun. Hindi naman politiko silibayan. Walang kwenta yung sa lipunan. Hindi silibayan yan. Banat Bay. Hindi kasi minsan ganun yun eh. Hindi pa sumisikat, laos na. Pero iba yung tinutukoy ni Sir. Iba. Itong tinutukoy ni Sir. Sino kaya yan? Eto, play natin. Grabe, lumabas yung pagiging banateros ni Sir. Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon, na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Ay! Iyan daw sinabi. Kahit madami yan,
minority pa rin sila. Aba, tingnan nga natin kung sino itong politikong ito. Tingnan nga natin kung meron ba talaga ang ito ay karapatan na magsalita o ito ay isang walang kwenta sa lipunan. O tingnan nga natin. O, ayan, ayan, nagtatago pa. Ayan! Ano ba yan? Mukha pa lang. Naiskandalo na ako. Ito talaga si Madam, oh. Laos na. Umihirit pa. O sige nga, ano ba sinabi mo? Daldal ka kasi ng daldal dyan. Magsama na lang kayo ni Junel. Well, let's see.